Ng government hospital say nag-ready na po sa The Big One. Ayan, mainam na rin yung handa po ha. Sana i-ready na yung mga golf course dito sa Metro Manila na evacuation centers kung tumama po dito mahabigan ang The Big One. Kaya lang sana mga obispo ha. Ayan, ang mga nasa simbahan kailangan natin ng Orasio Imperata na sana ay huwag naman pong tumama na ang malakas na lindol dito po sa Metro Manila. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, Obispo Maximo Joel Porlares, Bishop Buddy Ballesteros, Bishop Ephraim Pautagana, abay pangunahan na natin ang Orasio Imperata. Oras ganap ng alas 8:12. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Oy, good morning Malacanang. Abay, good morning sa ating sabi nung ilang Chinese, the country of the thieves. Aray. Damdaming Bayan. Magandang umaga. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Ayan. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. handa raw po siyang ilabas ang kanyang SALN. Ayan, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Nako, sigurado rito baka Apo Bonget, baka marami ang magulat dito kung totohanan. Baka mas marami pang kontraktor. Ayan, mga taga DPWH, ayan, congressmen at senador ang mas mayaman pa sa presidente, yung mga biglang naging mga bilyonaryo, Ayan ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, yung SALN po ay pwede nang silipin ng publiko. Ayan, abay, nakakatuwa ding makita yung mga SALN ng mga cabinet members, mga government officials, maibigan. Nung ikaw ba ang reporter natin sa Malacanang floor, ikaw ba yung nagbigay sa akin ng kopya ng mga SALN ng mga cabinet members nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino? Alam po yung mahabig doon sa lahat ng mga binasa kong SALN ng mga cabinet secretaries ng panahon ng dating Pangulong Pinoy. Dalawa po yung tumatak sa akin Ayan, abay, yung SALN ni dating Justice Secretary, ngayon ay Congresswoman Laila De Lima. At si dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario. Ayan, alam po nyo kaya tumatak sa akin yung SALN ni Secretary De Lima noon. Abay, sa lahat po ng mga cabinet members po, mahabigan, siya lamang ang nagdeklara ng kanyang barel. Ayan. Abay, pati pala baril isinasama sa SALN na Seka Boying. Abay, anong tatakba nung baril ni Secretary De Lima na isinama sa kanyang SALN po, mahabigan? Kalibre 45. Ayan.
Yung kay ano naman, kay Secretary Del Rosario, abay kaya din di ko makalimutan, ha? Dahil alam po ninyo, meron siyang nakalagay na asset doon. Abay isang condominium sa Pacific Plaza dyan sa may Ayala, ha? Sa may tapat ng Rustan Supermarket, mahibigan. Abay, alam niyo kung magkanong halaga? Kalahati milyon lang. Aba, sabi ko, amura naman itong condominium sa sa Pacific Plaza. Abay, talo pa ang talo pa ang studio type na condominium ng Mega World. Ayan, Ayala, ha? At saka SMDC. Ayan. So anyway, ayan po ay sample lamang po sa mga nilalaman ng mga SALN na mga government officials. Ayan. Pati pala baril isinasama din, no? Daming bayan. Pero saan naman kayo nakita, mahabigan, na isang presidential son, ayan, binubuli? First time in Philippine history po, maben, di ba? Usually, pagkaanak ng presidente yan, ilag ang ating mga kababayan, lalo na pagka-congressman. Ayan. Saan naman kayo nakita na isang anak ng presidente, kongresista pa? Ayan. Ito hindi naranasan ni Congressman Pulong Duterte nung Pangulo ang kanyang ama. Ayan. Ang daming ilag dyan. Ayan. Medyo takot. Ayan. Pero ngayon po, maibigan, kakaiba, ha? Saan ka naman nakita ng presidential sa na congressman? Binubuli? Alang ya. Daming bayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Sino nang bubuli? Siguro may clue na kayo, pero mamaya, ha? Ididetalya natin yan kung paano binubuli ang isang presidential son. Talaga naman palibasa mabait din katulad ng tatay. Pero good morning kay Finance Secretary Ralph Recto. Kabayan, abay, ang sabi ng BFF mo, Congressman Art Atayde. Abay, dahil nga sa nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa, ayan, na bumagal ang takbo na ating ekonomiya. Naku, pati si BIR Commissioner June Lumagi, ha? Ayan, ang sabi po, bumagal daw po ang koleksyon ng BIR. Ayan. Buti na lamang itong si RDO Ed Tolentino ng Metro Manila South. Ayan. Abay, taas no. Sabi niya, ako lakay, parating kaming nakakota. Ayan. Abay, yung target collection namin ayan, ay na-achieve namin yan. Abay, kung ganyan, walang problema ang Secretary Ralph Recto. Pero ito pang problema. Ang sabi niya ay yung credit rating ng Pilipinas. Dahil nga sa corruption, ayan, bumababa po, mahabigan, ang ating credit rating. Daming bayan. Pero sa mga naiinip na, ayan, ang sabi po ng Malacanang, ayan, makalma lang. Ayan, makalma lamang daw po, mabigan sa resulta ng investigasyon ng flood control scandal. Aba, ang totoo ba ito, Miss Let? Ang mga opisyal daw ng pamahalaan, eto na, ha? Abay, magpapatupad daw po ang Malacanang, ang pamahalaan, ng lifestyle check. Ayan, sa mga opisyal ng gobyerno. O nga naman, ha? Yung mga biglang kasama rito ang mga senador at congressmen. Yung dati ay milyones la ang pera, pero ngayon biglang naging bilyonaryo na. Daming bayan. Pero bago natin alamin ang detalye mula kay Let Narciso mula sa Malacanang, ito muna ang report mula kay Edniel Parosa. Abay, sumabog na naman, mga kuya, mga ateng, ang Canlaon volcano. Saan ba itong Canlaon? Asa Negros. Ayan. Akala ko kina Chis Escudero, Senator Escudero. Bulusan pala yun. Alamin natin, naku, malakas ba ang pagsabog, pagbuga na abo ng Canlaon, Edniel? RS number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, ito na ang pangalawang beses sa loob ng isang linggo
na muling nagbuga ng abo itong Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Sa mga kuwang ibinahagi ng Kanlaon Observatory ng DOST Box ngayong umaga, nakikita ang ash emission sa crater aktibong bulkan sa pagitan ng 6:54 hanggang alas 7:40 ng umaga ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ayon sa ahensya, nagbuga ng hanggang sa 100 metrong grayish plumes itong Kanlaon bago tinangay ng hangin sa timog kanlurang direksyon. Naranatiling nakataas ang alert level 2 sa Kanlaon Volcano kung saan bawal ang pagpasok ng mga residente sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Kaugnay nito ay nagutos na si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Venancio Nartates sa police sa ground na may tip na ipatupad ang no entry sa nabanggit na danger zone. Ito na nga ang second time na nagbuga na usok itong bulkan na nagparamdam din itong linggo ng umaga. Sa parehong araw, nakitaan naman ang pagtaas ng seismic activity ang hiwalay ding bulkan Bulus naman sa Sorsogon. Habang nitong Lunes ay maalalang nagkaroon din ng minor phreatic eruption ang Bulkang Taal sa lalawigan naman ng Batangas. Ito sa General Rosa, Lakay. Nagpatupad na ba ng evacuation sa mga residente sa malapit sa bulkan? Kundi tayo, Lakay, nagkakamali ay matagal nang may katagalan na rin nakataas itong alert level 2, mga ilang buwan na ito dyan sa Kanlaon Volcano. Sa ngayon ay pumasok na sa eksena yung TNT para magpatupad ng no entry zone. Yung mga kababayan natin nandiyan nakatira ay previously, Lakay, nailikas na sila dyan sa loob ng permanent danger zone. In fact, kung malala mo, noong December nga, ilan sa mga kababayan natin dyan nag-spend ng holiday season sa mga evacuation center. Okay, maraming salamat, Enyol. Balik sa iyo, Lakay Deo. Damdamin Bayan. Pati kalikasan po, mahabigan nagagalit na, hindi lamang ating mga kababayan. Ayan, mukhang mali naman yata yung resulta ng research ng Okta. Ayan, sabi 60% lamang daw ng mga Pinoy ang nagagalit sa korupsyon sa gobyerno. Abay, Dr. David, Ray David tuloy. Anong first name na nga ba ni Dr. David na si Prof ng Okta Research? Ayan, hindi naman po 60% ang mga Pinoy na nagagalit. Abay, siguro palagay ko 99%. Damdamin Bayan. Samantala, alamin natin ang latest sa Malacanang. Seryoso ang Presidente Barito Misalet dahil lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipapatupad, magpapatuloy ayon sa Malacanang. Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, ang Bureau of Internal Revenue ang nagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Lakay, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy pa ang isinasagawang lifestyle check. Hindi masabi ng palasyo kung kailan mailalabas ang resulta nito dahil nakadepende niya sa BIR. Una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check kasunod nga ng isiniwalat na anomalya sa flood control projects. Samantala, mamayang hapon, Lakay, ay bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang Speaker ng Hungarian National Assembly na si Laszlo Kover. Pangungunahan rin ng Pangulo ang panunumpa sa tungkulin ng Malacanang Press Corps at iba pang media group sa palasyo. Lakay? Teka muna, bago ang panunumpa ninyong mga members ng Malacanang Press Corps, ayan. Bakit BIR ang gumagawa ng lifestyle check? Di ba dapat ombudsman yan o department heads? Ayan, kasama ba sa lifestyle check yung mga madalas na biyahe ng mga cabinet members? Oo, pwede rin, Lakay, ang ombudsman at lahat ng departamento. Di ba yun yung naunang utos na mag-initiate na kahit yung kanya-kanyang ahensya? Ayan, o nga Abay, baka dapat siguro, alam mo na, alala natin ang dating Pangulong Erap Estrada may executive order nung araw di ba? Sekboying. Abay, kailangan magtipid ang mga opisyal ng gobyerno. Naalala ko nung mislet si Manang Milky yata naka-assign sa Malacanang na reporter natin.
bawal ang mga expedition nung araw, yung mga malalakas sa gasolina, ha? Kaya matatawa ka, abay, yung mga cabinet secretary nung araw, nung panahon ni Erap, biglang naka-Toyota Innova. Ayan, ang sumuway lang yata nun si secretary, sino nga ba yung sa DepEd nung araw, ha? Abay, yung Tagalasal, ayan, abay, siya lamang ang hindi sumunod. Dahil ang sabi, binabaha ako, sayang naman itong Ford Expedition. Ayan, kaya iba, siya lamang ang hindi sumunod sa order ng Pangulong Marcos. Ayan, ay Marcos ang Pangulong Erap Estrada. Ayan, yung dating DepEd Secretary. Siguro ganyan, ha? Dapat lang naman siguro, Lakay. Lalo na ngayon, dapat ay sensitibo ang mga opisyal na, di ba, siyempre nagagalit yung taong bayan dahil dun sa mga nangyayari. Leadership by example. Ayan, para mga congressmen ngayon, yung kanilang mga Escalade, mga Cadillac, mga Range Rover, abay, ayaw na yatang gamitin, ha? Ang ginagamit na yatang yun Land Cruiser naman, kaya ng mga luma. Hindi na mga brand new. Ayan, dati payabangan sila ng mga SUVs, ha? Ngayon tinatablan na rin sila. Ayan. Okay, so sino ang presidente ng Malacanang Press Corps? Ikaw ba? Sino ang presidente ng Malacanang Press Corps, Miss Let? Ivan Mayrina, Lakay, ng GMA. Si Ivan Mayrina. Aba, mukhang dinaan sa patangkaran, ha? Ikaw ang treasurer. Alam mo, Lakay. Aba, talaga, sabi ko nung gabi, hinulaan ko lang, ha? Alangan namang sergeant at arms ka. Ayan. So ikaw pala ang treasurer. Ayan, congratulations sa officers ng Malacanang Press Corps. Anong oras ang off-taking ninyo? 2:30 pa mamayang hapon, Lakay. Mamayang hapon pa. Ayan. Pagka ba may off-taking na ganyan, may pamerienda ba ang presidente? Wala man natin mamaya. Gano'n. Akala ko wala, umira naman pagiging nakarmat. Dapat may may blowout man lang sa pamerienda sa mga Malacanang Press Corps. Meron siguro mga pika-pika, Lakay. Kadalasan gano'n kasi kapag may mga event. Ayan, sagot na rin ni Press Secretary Dave Gomez. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Leta, mula sa Malacanang. Maraming salamat at balik sa Lakay. Daming bayan. Mukhang hindi lalabas ng palasyo ang presidente ngayon, hindi katulad kahapon, ha? Abay, pinasyalan. Naimbag nga bigat kadigiti kailyan dita Claveria, Cagayan. Aba, ang ganda naman yung dam na pinasyalan nila, pinuntahan. Sana ganito, sana maayos, ha? Sana hindi substandard, Mr. President, Secretary Vince, ha? Itong Claveria, Cagayan, ito ang hometown ng ating Wonder Woman. Ayan, ang Wonder Woman ng DCRS Operation Tulong, Miss May Binauhan. Nembag nga bigat, karagiti taga Claveria, Cagayan. Daming bayan. Ating ko pala aking classmate, si Konsehal Edgardo Aguino, dyan sa may Santa Praxedes, Cagayan. Samantala, mamigay muna tayo ng aguinaldo mula sa ating ninong ng bayan. Ito na ang Santa Claus ng bayan. Nandyan sa may barangay 783 Liwayway Gawgaw. Liwayway Gawgaw. Liwayway, Santa Ana, Manila. Saan ba Ninong Sherwin sa ating DCRH, ano ba to? Kring-kring ba? Ayan. Di ba kring-kring ito? DCRH Malakas, Aguinaldo Promo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang aginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket
hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Eto na ang ninong ng bayan. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng limpak-limpak na aginaldo ngayon? Ngayong Swell Day, 15 ng buwan ng Oktubre. Ninong Sherwin, please come in. Yes, Lakay. Nako, kanina doon sa programa nila 2x2 nila Tonying ang nanalo tindahan. At nung kay Angelo naman kainan. Ngayon naman, Lakay, simbahan. Oh! Nakatune din sa DZRH. Aba! Christian Church. Ito matatagpuan sa barangay 783. Anong simbahan ito? Anong simbahan ito, Sherwin? Sampaguita Christian Church. Sampaguita Christian Church. Ayan. Ang lakas-lakas, wala pa namang tao ngayon sa simbahan. Sister lang na nakatune in sa radyo. Oh, si Sister? Ayun. Sister, magandang umaga. Okay, good morning po, Mr. Deo. Good morning, Sister. Tagahanga mo po ako. Ay, maraming salamat po. Ayan. Oo, Deo, tignan mo naman, umaalingaw dito sa loob ng simbahan. Aha. Yung DZRH. Ano pangalan niyo, Sister? Teacher na po ako at saka wala na po kami school. Wala nung nag-pandemic. Pero nagtuturo kami ng street children for free. Wow. Saturday po, Mayor Deo. Ba, ang galing naman. Ano pa yung Sister? Sister L po kayo? Sister, ano po kayo? Sister Josie po. Sister Josie. Akala ko Sister L. Stella L. Sister L sa atin. Dito naman si Sister J. Ayan. Bakit okay po ninyo kami sa Star City. Nung meron pa kaming preschool. Ganun po ba? Ayan. Sinadala namin yung mga estudyante namin sa inyo. Ang laking discount. Wow. Pwede pa rin po kang bumalik sa Star City. Ako na hong bahalang pagsakan nyo sa Chubibo. Ayan. Opo, Mayor. Opo. Pero ngayon, senior na ako, retired na. Kaya, naglilingkod na lang kami sa barangay namin. Mga kabataan na hindi nag-aaral. Tinutulungan namin, sir. Aba, ganun po. Ayan. Ilan po mga kabataan, street children yung tinuturaan po ninyo? Sa ngayon po, every Saturday, ang estudyante po namin ay umaabot po ng 30, ganon. Wow! Opo. Dahil, Sherwin, dahil si Sister Josie ay nagtuturo para sa mga street children, bigyan mo kaagad ng aginaldo si Sister. Bigyan ko na kasi nakaikot na kami. Nakaikot na si Sister J. Yung buong simbahan. Yung angulo natin paikot. Ito, palabas na kami ng pintuan. Ayan, bigyan mo kagad si Sister. Meron kang 1,000 pesos. Wow! Thank you very much. Maraming salamat po. Teka muna, Sister Josie. Sherwin, kulang yan sa pangmerienda ng mga batang kulang yan sa mga bata. Oo, dagdagan dito sa inyong church. Magkano ibibigay natin pag dagdagan mo pa ng 4,000, Sherwin. Ayan, gawin mo 5,000. Yes. Thank you, Mayor. Salamat. 4,000 gawin natin 5,000 pesos. Yes, ayan. Para ganahan yung mga street children na ayan. Ayan, para po sa inyo at saka sa mga tinuturan yung mga street children para lalong ganahan sa pakikinig po sa inyong pagtuturo. Ang mineriendahin na ng mga street children bubuyog. Bubuyog na. Para may pang Jollibee. Opo. Ayan, kaya pang meriendang pandikoko. Ayan. 4,000 na pandikoko na kaya ang dami. Ano po kami ng sopas. Sopas. Mga champurado, Mayor. Salamat po. Meron 4,000 pesos para sa iyo, Sister. Sa mga bata dito sa Sampaguita
Christian Church. Wow! Hulog kayo ng langit, Mayor! Welcome po. Ayan, mabuhay po kayo. Sana po marami pa kayong mga bata maturuan, sister. Opo, maliliit hanggang 12 years old. Ayan, okay. Ipagpatuloy po niyo ang advocacy, Sister El. Mabuhay po kayo. Ayan, turuan niyo po ang ating mga kabataan. Opo. Maraming salamat po. Pati kay Sister El. Opo, ayan. DCRH po ako pagkagising. Ay, maraming salamat po. Opo. Meron pang... Gusto ko pa yung nagpapahula kayo. Yung ating special na balita. Ayan. Lakay, ito dahil magpapasko na, sister, ito meron na rin Noche Buena basket. Yeah. At syempre, ang DZRH t-shirt para sa inyo po, sister. Maraming salamat po, Mayor. Malaking tulong po kayo sa sambayanan at gusto ko ang DCRH kasi accurate po yung sinasabi ninyo. Maraming salamat, sister. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan. Opo. Naku, God bless po, sister, sa inyo dahil sa inyong kabutihang loob sa pagtuturo at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ay, opo. Maraming salamat po, Mayor. Wala po naman, sister. Mamaya pupunta ako sa inyo. Tumutulong mga bubugan namin. Sige po. Lagyan. Sige po. Bibili ako ng Bulkasil. Ayan. Ako, sa mga nais manalo ng ating 1,000 pesos sa DZRH Pasko Panalo Promo, laging tumutok sa DZRH. Baka ganun susunod nating winner. Arts number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas. Bakit po? Una sa Pilipino. Galing ni sister. Maraming salamat din ng Sherwin at Sister Josie ng Santa Ana, Manila, Barangay Liwayway. At sana nga ay marami pa kayong kabataang matulungan, maturuan, lalo mga street children natin. Babalikan po natin mahabilang pang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Kumusta mga borders natin dyan sa Senado, ha? Ayan. Abay, good morning, Mr. Carly Discaya. Ayan. Henry Alcantara, Brian Hernandez at JP Mendoza. Abay, ganyan nyo si Carly Discaya, ha? Abay, nagbabasa na ng Bible. Ano kayo binabasa din ni Alcantara Mendoza at saka si Hernandez, ano, ha? Baka Playboy magazine. Panay ang nakakailang chapter ba, ilang pages ba nababasa sa Bible ni Carly Discaya, Attorney Cornelio Samaniego, ha? Ayan. Baka daw sa pamagitan ng kanyang pagbabasa ng Biblia, ha? Abay, mapagbigyan niyang kanyang petition for writ of habeas corpus at lumaya na siya. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kabsat, Justice Sam Gaerlan. Teka muna, ba't nag-appear dito sa aking Viber? Birthday ba ulit ni Justice Ricky Rosario? Ha? Classmate Ben, ayan. Ilang beses ba mag-birthday sa isang taon si Justice Ricky Rosario, ha? Alam mo, nag-birthday niya lately, a few months ago, ha? Oras, Mr. Edwin Ernie, ganap ng alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Bago ka bumati, Sister L, ayan, Sherwin, ayan, balik ka kay Sister Josie Liwayway. Ayan. Oh, wow, bakit lakay? Aba, from Russia with Love, Sister L. Oh. Abay, gustong merong magdagdag. Ayan,
additional 1,000 pesos, Sherwin. Balikan mo, Sister Josie, dyan sa may Santa Ana, Manila, at bigyan mo ng another 1,000. Ayan. Ayaw banggitin yung kanyang pangalan, pero kilala mo ito, Sister L. Ayan. From Russia with Love. Ayan. Alam mo na yan. From Attorney Vladimir. Putin Pilaes. Ayan, from Russia with Love, Attorney Vladimir Putin. Ayan, balikan mo si Sister Josie Sherwin. Ayan, bigyan mo daw ng 1,000 at i-GG ka sa'yo mamaya. Ayan. Maraming salamat, Attorney Vladimir Putin. At tinatawag din alam ng mga kontraktor, ayan. Baka naman. Baka pwede na magdagdag. Ambag na lang kayo. Dami nyo namang nakulimbat eh. Ay, sorry. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Binati ka ni Sister Josie, ha? Good morning po kay Sister Josie. Maraming salamat po sa laging panonood at pakikinig sa DZRH. Mabuhay po kayo at sana marami pa po kayong batang matulungan. Nakakatuwa, Lakay. Oo nga, ikaw di ba nagturo din na street children? Lakay dyan sa may area ng Pandakan, yung sa may Riles, sa gilid. Sa may Riles. Ayan. Doon kami sa may gilid ng Ilog Pasig ba yun, Lakay? May malaking doon eh. Baka San Juan yan. Hindi ko sure, Lakay eh. Basta gilid kami ng ilog. Sa may Riles. Pagbaba ng Riles, doon sa baba, nun may ilog doon. Doon kami nagpapamerienda ka rin ba doon? Yes, Lakay. Tsaka namimigay kami ng school supplies. Lapis, papel. Galing. Ayan, si Sister Josie, ayan, paano daw pa sopas, ayan, para sa mga bata. Masarap yun, Lakay, no? Pag creamy, sopas, nagutom, nag-imagine ng pagkain. Ayan, good morning, Sister R. Ilang days before Christmas? 71 days na lang, Lakay. Wow. Pasko na, kaya ang bilis-bilis ng panahon. Huwag tayong maging generous sa pagbibigay sa ating kapwa. Ayan, Attorney Vladimir Putin from Russia with Love. Ayan, maraming salamat sa yung dagdag na aginaldo, ha? Isa ka ring Santa Claus. Ninong na bayan. Samantala, report muna tayo, Sister L. Standby, Raymond at Paas. Aba, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya muling haharap sa ICI. Dating DPWS Undersecretary Bernardo may sakit umano kaya hindi sisipot. Nagkasakit? Baka Lakay nagkatrangkaso. Ganun ba? Ayan. Sa ganitong problema, sasakit talaga ang ulo, ha? Baka nga talaga nagkasakit, Lakay. Kahit uminom to ng 100 ng kortal, hindi. Bakit ba lagi yung sinasabi yung kortal? Pasensya na. Yan, alam kong gamot nung bata ako, Sister Ella, either kortal o medical lang no araw. Pag masakit ang ulo. Pag may sakit ka, yan alam na gustong bilhin ng nanay ko eh. Ayan, wala na yata yan yun. Wala na yata yung kortal. Ayan, kasi ginagawang pang abortion yata. Uy, grabe. Talaga, Lakay. Hindi mo gumagamit noon. Hindi ko, yun. Naririnig ko na yun dati. Narinig mo na yun. Ayan. Pero, hindi ko alam na talaga palang binibili talaga nila yun. Ayan. Yan mga gamot nung araw, ha? Alam niyo ni Mr. Cesar ng Toyota Alabang. Ayan. Hi, Boss Cesar Lee. Pero class daw yung iniinom niya. Kasi pagka gusto mo ng class na gamot nung araw, Sister L, medical. Alam mo kung bakit yung medical? Yung kortal, pure puti yan. Ayan. Tapos? Yung medical, may kulay yan, Sister L. White and pink. Ayan. Ang alam ko lang yung matamis. Ano matamis? Ano ba tawag? Aspilet. Aspilet. Ninanako ko sa tindahan namin yun. Wala akong sakit, kinakain ko. Parang candy yun eh. Ayan.
Para sa mga ano yan, sa mga malapot na ang dugo, ayan, pampalablaw ng dugo yan. Talaga? Aspilet Sister Hindi ko L. alam basta kinakain ko lang. Turo sa akin ni Dr. Alan Ratio yan, ayan, at saka si Dr. Ferdinand Pagdilaw. Report muna mula kay RS number 15, Giselle Ricafort. Anyari kay Yusek Bernardo, ano ang kanyang sakit at ang mag-asawang Diskaya. Attorney Cornelio Samaniego III, ayan, haharap ba ang mag-asawa? Ayan, kung ang Curly Diskaya ay nagbabasa ng Bible, si Sarah naman kaya ano ang kanyang binabasa? Ayan. Alamin natin, Lakay. Yung Bible na yung babasahin na soup of the day ba? Soup of the day tuloy. Ano ba yun? Yung chicken soup ba? Yan. yung gutom na Lakay. May librong yun, yung chicken soup ba ang may basta mga yan. Encyclopedia yung nasa isip ko. Ano ba yun? Novel? Ano ba? I-search mo nga yan na Donna Pobre. Ano ba yan, Lakay? Ako magsisearch para sa'yo. Parang Christian book yan Sister L. Okay, Christian book. Ikaw naman, tumawa tuloy ako. Baka may magalit sa akin. May chicken soup something, mga ganon. Anyway, malalaman natin alamin yan mamaya. Natin yan sa Google dahil hindi ko alam yung Lakay. Kung hindi kayo ni Gagal yan, si ChatGPT. New York Times ba yan, Lakay? Hindi, ano yan ano ba to? Si Evelyn Brahas, binigyan niya ako ng kopya yan. Bibigyan ako nung araw ng ganyan Kaya lang binasa ko lang yung intro lamang tsaka extra dun sa likod. Soup for the soul ba? Hindi. Ano ba to? Hindi daily bread, Big Kalima Ayan. Basta may... chicken soup for the soul dito, Lakay. Nakita ko. Ayun. Chicken soup for the soul. Ayan. Nadali mo. Ayan, oo. Sabi ni Google, salamat Google. Hindi ako familiar sa book, Lakay. Mahilig kasi ako sa novel, Lakay Ayan. Pagka nag-meeting kami noong araw, binabagad yan ni Mr. Junic daw. Mukhang maganda to, Lakay. Oo, ayan. Makabili nga. Meron sa Shopee. Yes, maganda yan, Sister L. Madami kang aral na matututunan dyan. Ayan. Pero ito na ang report ni Giselle Ricafort. Miss Giselle, sisipot ba ang Diskaya couple at anyari kay Yusek Bernardo? Giselle, please come in. Lakay, muling haharap ang mga kontratistang sina Sara at Curly Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure dito sa lungsod ng Taguig. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, mamayang 2:00 ng hapon dadalo sa pagdinig ang mag-asawang Diskaya. Una nang humiling ang Diskaya couple na ipagpaliban ng 7 araw ang hearing upang makuha daw nila yung ilang dokumento na hindi na binanggit ng komisyon kung ano. Ngayon din sana babalik si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo pero humiling siyang ipagpaliban muna yung pagbibigay niya ng testimonya sa komisyon. Sabi ni Osaka, may sakit umano si Bernardo pero hindi naman sinabi kung ano, wala pa ring petsa kung kailan siya muling haharap sa komisyon. Noong 1 linggo Lakay, humiling din si Bernardo ng karagdagang 1 linggo sa ICI upang makolekta raw yung mga dokumentong kinakailangan sa investigasyon. Si Bernardo ang nagdawit sa ilang senador at kongresista na tumanggap umano ng mga kickback kapalit ng infra deals. Samantala Lakay, dito sa kinaroroonan natin na energy compound sa Taguig City, may kalakasan ang buhos ngayon ng ulan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malakas ang ulan sa Taguig, Giselle? Yes, Lakay, may kalakasan yung buhos ng ulan dito at kumukulog pa, Lakay. May kulog pa. Ayan, ingat ka, baka kumidlat dyan, ha? Ayan, Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Maraming salamat, RS number 15, Giselle Ricafort. Daming bayan. Attorney Cornelio Samaniego, ayan, haharap ba ang mag-asawa? Ayan. Sabay ba? Okay naman sila, Lakay? Hindi, baka pwedeng... Ay, hindi kasi nakakulong sa Senado si Carly. Si Curly. Pwede namang sunduin ni Ma'am Sara sakay ng Rolls-Royce o kaya yung wala na. Hindi, yung isang Rolls-Royce lang yata ang kinuha, dalawa yung Rolls-Royce. Isa lang ba, Lakay? Dalawa yung Rolls-Royce niya yata. Parang isa lang, Lakay, ang Rolls-Royce. Isa lang ba? Yes. Yung isa yata walang payong yung isa may payong. Sa sobrang dami niyang pinakita, nalilito na rin tayo. Ayan, di sunduin muna si Carly sa sa Senado bago sila pumunta sa ICI dyan sa Taguig. Okay, so abangan natin yan.
Andyan ba si Attorney Samaniego? Ayan, tawagan mo nga Amalu. Ayan, haharap ba si silang mag-asawa? Ayan, oo. Abay, may hearing pa si tapos na pala yung hearing doon sa petition for habeas corpus. Ayan. Tapos na nung nakaraan pala kay. Ayan. So, abangan natin yan. Stand by, Raymond at Paas. Ayan. Alamin natin yung update yan sa Senado. Ha? Abay, ano kayong pinagkakaabalahan nila? Ano kayong ginagawa pagka nandyan sila sa Senado? Diba may cellphone naman sila, Lakay? Hindi, bawal ang cellphone. Bawal ba? Alam ko bawal eh. Ayan. Akala ko pagka nakakulong ka doon. Kaya nga si Carly Diskaya, Bible ang pinagkakaabalahan. Baka pwede rin bigyan ng chicken soup for the soul. Si kuha ka ng mga series na libro. Yun, matagal yun matapos. Anong libro? Oo nga, yung mga yung inspirational books na How to Become a Billionaire. Billionaire, yan. Gusto ko yung mga ganun, Lakay. Pero ang problema... Libro ni Donald Trump yan. Ang problema, Lakay, bilyonaryo na raw. Ganun ba? Baka merong librong How to Share Your Blessings. Ayan, dapat may ganun na yun, Lakay. Mga ganun na. Okay, andyan na ba si Raymond? Ayan, wala pa si Raymond. Stand by, Raymond at pa. Stand by man ang Milky Rigunan. Abay, sa camera daw, wala nang gustong gumamit ng plakang numero 8. Oo. Nahiya na sila. Pati mga senador ba, wala nang gumagamit ng number 7? Sa bagay kung... parang wala nang ako halos nakikita, Lakay. Sa bagay, ako rin, kung akong senador o kaya congressman, ba't ako gagamit ng 8 tsaka 7? Regular plate number lang dapat. Ayan. Babalikan natin ang mga reports mula kay Raymond at pa sa Senado. Stand by manang Milky Rigunan. Stand by Attorney Cornelio Samaniego III. At mamaya nga, ayan, tawagan nga natin malo si Yusek Faith. Ayan, tama. Undersecretary Faith Pakis ng DSUD. Ayan, Department of Department of Housing and Urban Development. Ayan. DHS Settlement. Settlement. Ayan. Okay, ha? Ayan, at anong sabi ni Secretary Bright? Ayan, bumagsak ngayon ang malakas na ulan sa Mabini Bridge. Ayan, near Pasig Compound. Allah, nagluluksa na ang langit sa atin. Ayan, nako, baka bumaha sa Pasig. May mga flood control project ba dyan sa Pasig? May mga... Meron ba? Parang wala naman, Lakay. Ayan, andito na si Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mag-asawang Diskaya. Ayan, Attorney Cornelio Samaniego, sir. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Sir Deo, Ma'am Sister L. Ayan, atin po ba sa ICI ang mag-asawang Curly and Sara Diskaya, Attorney Samaniego, sir? Opo, sir. Atin po sila. Alauna po. Alauna pa. Ayan, akala ko ngayong umaga. Ayan. So, paano po? Ano ang legal advice po niyo sa inyong mga kliyente? Magsasabi na ba sila ng lahat to tell the truth and nothing but the truth, so help me God? Amen. Meron po silang sasabit mamayang dokumento, Sir Deo. Ayan. Ito po ba ay, Attorney, ay yung mga documents na hinihingi ng ICI, ready na rin po ba? Kasi, di ba may mga documents po sila na kailangan isumite sa komisyon? I invoke muna my right to sign it, Sister L. Against self-incrimination. Hindi ka naman witness Bakit ka na-invoke ng right against self-incrimination? I invoke my right to silence muna. He will invoke his right
on privileged communication. Yeah, attorney-client. Ayan na. Anyway, Attorney Samaniego, sir, ayan. Ano na po ang nangyari dun sa petition for habeas corpus na inihain sa Pasay City ni Carly Diskaya? Last hearing, Sir Deo, we were given until today, October 15, the simultaneous filing until 5 p.m. of our respective memoranda, both from the petitioner and from the respondents, Sir Deo, sir. Pagka man nag-grant yun, sir, palalayain na ba si Carly Diskaya o iharap lang sa korte? Pag nag-grant po yun, hopefully, immediately, kailangan palayain po siya because there is no legal basis. Ganun ba yun? To detain him, today, sir. Ayan. Meron akong katanungan kay Attorney Lakay. Attorney Samaniego, sir, kumusta naman po itong ang ginagawa nating hakbang dito po sa inihaing reklamo ng BIR laban po sa inyong mga kliyente, yun pong tax evasion? Kayo rin ba ang abogado? Pasensya ka na, Ma'am Sister Elle, hindi pa ako makapag-comment dyan kasi mukhang ibang abogado ang haharap dyan. Okay. So may separate pong counsel na i-hire. Kaya ng lawyer na tax expert. Ayan. O di ko niya si Attorney Romeo Lumagi Jr. Kabiyaya mismo. Ikaw talaga lang kaya. Sabi ni Attorney John Lumagi, bakit ako? Ako commissioner dito. Ayan. Okay, Attorney Lumagi, sir. Ayan. Samaniego Lakay. Samaniego. Attorney Samaniego, curious lang ako, ha? Ayan. Bakit Bible ang binabasa ng Carly Diskaya ngayon? Nakailang pages sa Bible ang binabasa kada araw-araw? Alam mo, Sir Deo, marami na rin akong mga naging kliyente na pansamantalang nakulong, Pero human nature and experience, unang-unang kanila magbuklat ng Biblia talaga. Talaga, Bumabalik tayo talaga sa lumikha sa atin kay Gautu. Ayan, At saka, baka mamaya, paglabas niya, maging pastor na rin. Parang si Congressman Bingbong Crisologo, di ba? Ilang taong nakulong dahil sa Muntinlupa matapos sunugin yung isang barangay sa Bantay, Ilocos noong araw, di ba? Ayan, baka paglabas ba ni Carly Diskaya, wala mang balak maging pastor o kaya ang tawagin, ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa kanya po yan kung sa ikabubuti po ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pangyayaring ito sa kanya, mapalakas ang kanyang koneksyon sa ating inilikhang may kapal. Ayan. Okay, so... Kumusta naman po si Miss Sarah Diskaya, Attorney Samaniego, sir? Okay naman po siya, Ma'am Sister Elle. Di ba po pwedeng dalawin ni Mrs. Sarah Diskaya si Carly Diskaya sa Di ba pwedeng samahan sa sa Senate? Di ba pwedeng mag-overnight doon? Ay, hindi po pwede. May oras lang po ang dalaw, 8 a.m. to 5 p.m. po. Pero ang lawyer po, any time of the day. Pagka dinadala mo, Atty. Samaniego, sir, si Carly Diskaya, nagdadala ka ba ng pagkain? Ayan, lechon, ganyan. Hamburger, pizza pie, chicken sandwich. Ayan, okay. Paborito ko pala ng dating Pangulo. Ayan, chichirya, ganyan. Kape lang po, saka konting prutas. Ganon. Yung ba ang request niya? Ano ang kinakain niya sa loob? Meron po silang supply doon po. Binibigay po ng ating ang Senado. Senado po. Pero sabi ng ating bubit, marami daw surprises, ha? Ano ba mga surprise na babanggitin ng Carly Diskaya at Sarah Diskaya sa pagdinig ng ICI? Malaman na lang po natin mamaya, sir. Ayoko munang pangunahan ang pagdinig ng ICI, sir. Pasensya na po kayo. Pero unahin mo na kami. Bira. Kaya na tinawagan Sabi ng ICI, sana pala hindi na namin pinapunta. Kaya ka namin tinatawag para mawaka na scoop sa'yo. Pero
attorney, ito na lang siguro. Pero meron isusumiti pong dokumento mamaya. Okay. Ako last on my end, attorney Samaniego, sir, ang tanong ko lang po, ano po ang gagawin natin na bagamat wala pa naman po ito, pero nabanggit po ang Department of Justice na kulang pa rin daw po yung mga info at mga ebidensya, kaya sila po ay magfa-file pa rin po ng kaso dito po sa inyo pong mga kliyente. What's your reaction on this po, attorney? Yes, sir. Nare-respeto po natin ang pananaw ng Department of Justice. Pero ang problema po kasi ay ang aming kliyente ay nakadetine sa Senate Detention Facility. So, lahat po ng labas niya, lahat po ng galaw, ay kailangan merong consent o payag ang Senado para lumabas siya. Hindi ho siya basta-basta nakakalabas. So, nagiging problema ho namin yung pag-collect ng mga dokumento na hinihingi ng ating mga ahensya para matulungan sila sa kanilang investigasyon at malinawan lahat kung sino talaga ang may malaking pananagutan dito sa anomaly na to, Sister Ed. Ayan, may sa bagay, may mga binanggit na siya mga pangalan ng marami una. Na rin marami nang nabanggit. Mga congressmen, mga may idadagdag ba? Hindi ko pa ho siya nakakausap tungkol sa kung meron mang idadagdag po. So yung kung meron pa itong idadagdag, definitely sasabihin po niya kasi nagsabi na po siya ng napakaraming congressman. Dalawang USEC, mga RDB, sabi na po niya lahat yun. So nasa affidavit po niya. So siguro kung meron siyang idadagdag, talagang meron siyang idadagdag kung talagang base sa kanyang personal na knowledge po. Kumusta pa yung petition, yung hiling niyang request na maging sumailalim sa WPP? Naaprubahan na ba ng sino ba mag-apruba? DOJ, di ba? Ano pa ang sabi ng DOJ? Under evaluation pa po ang mag-asawa. Subject po dun sa mga dokumentong kailangan nila. Ang problema ho natin, hindi ho tayo makapag-collate ng mga dokumento kasi nga nakakulong si Mr. Diskaya sa Senate Detention Facility. May physical impossibility ho kasi na makulit niya ng minsanan. At ang problema rito, Sir Deo, siya lang talaga ang nakakaalam ng mga dokumento ngayon. So, napakahirap po ng kanyang kalagayan. Ayan. Attorney Samaniego, sir, maraming salamat po at thank you. Magandang umaga po. Attorney. Maraming salamat, Sir Deo and Sister Ed. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Next time, magbigay naman ng scoop sa amin. Ano lang, Sir Deo. Bira lang po. Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mag-asawang Curly and Sarah Diskaya. Daming bayan. Malat ng scoop. Sabi ni attorney, mako-compromise ang lawyer, client, lawyer relationship. Yung privilege communication. Yes, Nako. Ito, nagpapabati ng Ilocano. Ayan, pada-pada tayo. Naragsak nga pa nagkasay kay Willie Napoles. Napoles! Ano ito ni Madam Janet Napoles? Ayan, Leia, ayan. Happy birthday kay Willie Napoles ng Pamatawan, Subic, Zambales. From Pariñas family. Akala ko mag-alang ni Manong Rudy Pariñas. Yung Pariñas na letter P, Sister L. Ayan. Hindi F. Leia Pariñas. Ayan. Mula sa office ni Mr. Bossing Eda Cordoba. Si Janet Lim Napoles, di ba, Lakay, natulan siya ng guilty. Hinahanap yata siya ngayon, Lakay. Hindi, nasa Bureau of Correctional nga siya. Ayan, matagal na nakulong. Nakakulong ba? Oo naman, tagal na. Bakit parang may lumabas na parang info ba yun? Fake news yan. Ayan, Hindi, baka na-absolto dun sa ibang kaso yata. Pero karamihan convicted siya. Ayan. At happy birthday din kay Liam Sakari Melchor Sagun. Ayan, from Cathy and Cupid. Tapos na ang Valentine's. Ayan, Cupido. At Lakay, batiin natin to happy birthday to Architect Janine Pua. Anak to, Lakay, ni
Sir Robert Puwalakay. Si Dinote Professor. Happy birthday, Architect Janine Puway. Architect Janine Puwalakay. May architect ka na professor, ha? Sinandi Boss Jomay. Hi, Boss Jomay. Good morning. At happy birthday din kay Kuyang Edwin Costes. Pinabati ni Congressman Omer Mercado at ganoon din si Kuyang Admiral Ed Fabricante at si Lance Gregorio ng Globe. At nagugulan ako rito, Justice Ricky Rosario, birthday mo ba ulit? Baka katulad siya nung isa nating kakilala dito, dalawang beses mag-birthday sa isang taon. Kasi late ni-register ng nanay. Ganun ba? Iba yung kilala ko, kasama natin dito, 4 na beses yata mag-birthday, isang taon eh. Sino ba yan? Si Manibal. Bawat girlfriend, iba-iba ang birthday. Justice Ricky Rosario, sir, ayan, kung hindi mo birthday ngayon, ayan, advance happy birthday. Babalikan natin mga report. Standby Raymond at Paas. Ayan, kumusta mga borders ng Senado, ha? Abay, itinatanggay ni former Senate President Chis Escudero. Ayan, ayaw niya magaya kay former President Nicolas Sarkozy ng France. Ayan. Legal daw yung kanyang tinanggap na campaign fund. 30 million mula kay Lawrence Lubiano. Ayan. Center Waste. Center Waste ba yan? Ayan. Okay, pero ito lang, batiin natin, hindi niya birthday si Carex kaya nung nanonood sa kanyang vintage na radyo. Ayan. Kumusta ang sabong, Carex? Oo nga. Hindi na nagte-text to pagka tinatalo niya si Atong ang sa derby. Sinesend pa yung picture, yung video ha? Ngayon mukhang wala silang derby ngayon. Wala yata kayo. Sandali lamang, Raymond at Paz, standby, manang milikiringunan mula sa kamera, ha? At bago ang kanilang mga balita, meron tayong exciting na balita ang mga kuyang mga ateng, ha? Mamaya isusunod natin kung sino yung nambubuli kay Presidential Son. Ayan, Congressman Sandro Marcos. Okay, nambubuli sa kanya, Lakay. Sino yan? May nambubuli sa kanya, Justice Martires. Grabe yung bubuit mo, ha? Oo, pero etong, saan ka nakita? First time ko makarinig na anak ng presidente. Binubuli? Grabe yan, ha? Oo. No to bullying tayo, Lakay. Ayan, pero ngayong golden anniversary ng Mega, may Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Siyempre kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. O kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili ng especially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin po yung promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat o i-send sa official Facebook page ng Mega Sardines. Pero paaralan mga ka-DCRH, itago po yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Sabi ni Mr. Marvin Chu Lim. Malay nyo, ha? Kaya na ang manalo tulad ni Daisy Sobrebega ng Iloilo, nanalo ng kotseng Toyota. At si Nur Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, nanalo ng 1 milyon. Sali na sa Mega Milyonaryo promo, baka na ang susunod na manalo. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:15. Kung balitaan lang din ang usapan. Yan. Thank you, attorney. Ha? Ayan sa yung dagdag pampasopas na mga street children na tinuturuan ni na Sister Josie. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Anong sabi ni Bryce? Maniniwala ba kayo mga kuyang mga ateng na ang anak ng presidente na isang kongresista ay binubuli?
Binubuli po mahabigan sa Kamara de Representantes, Sister L. Nakita ko video. Siguro, ayon na sa ating bubit, Sister L, hindi lang yun, kulang pa yun, Sister L. Ayon na sa ating bubit, Sister L, standby Raymond Paas. Saan ka naman nakita? Kung gawin mo kay Pulong Duterte, dinagukan ka nun, dinibdibang ka na nun. Sinuntok ka sa mukha. Pero iba ang presidential son. Ayan, manang-mana yata sa tatay. Mahaba ang pasensya. Kung iba dyan tsaka ako ng presidente, ginaganyan mo ako, lublub ka sa pader. Ayan. Untog kita sa pader. Ayan. Umiiwas. Pero ayon na sa ating bubit Justice Sam Martires, abay, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalit ang inyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Ayan, abay parang Nolo Rodriguez, Boy Lakjo, ayan, Alex Acosta. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho siyempre. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Kasi ito'y full pack with vitamins and minerals. Ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na po pagka nagkakaedad mga lolo, mga lola. Ayan, Lola Bing Adalin. Hindi na ba kayo nililindol dyan sa Davao? Ay, lumilindol na nga pala kanina umaga. Yes, lakay. Actually, ang Iloilo lakay, sabi nung kapatid Oo, ko. nilindol din. Nilindol din daw sila dun. Madaling mga past 4. Kakalungkot, Kaya mahalagang alagaan natin mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. At ayon na sa ating bubit, Sister L, paano binubuli ang presidential son, ang Congressman Sandro Zamora? Ayan. Paano siya nakapagtitimpi? Hindi ba siya ipinagtatanggol ng mga tauhan ng Presidential Security Guard? Ayan, na PSG. Ayan. Sabi yata ni Kong Sandro, di ko kailangan. Abay, pagka ganyang halos araw-araw, ganyan ang gagawin sa'yo. Pagka napuno ka, baka mabigwasan mo lakay pagka medyo nagdilim na yung paningin mo. Kasi pagka lakay, napupuno rin. Tao lang din naman yan. At saka hindi lang yan, Sister L. Yung mga babae, pagka napuno yan, mas matinding magalit yan. Hindi sila kasi kumikibula kaya pagka napuno yung galit, ayan, matindi yan. Ayan. Pagpuno na ang salop, dapat ang kalusin. Baka mami, pagka hindi siya tigilan sa pambubuli sa kanya, baka mag-ala Sara Duterte siya. Huwag naman sana. Huwag naman sana dumating sa ganong point. Ay, ating BP, good morning. Apo, ayan, very worshipful Mans. Kumusta ka na, kabsat? Ayan, happy birthday daw muna kay Eye in the Sky, Benji Escobar. Happy birthday, Kapitan. Ayan, magpapa-spaghetti ito, Ayan, Masarap yung spaghetti dyan sa may Park and Fly. Ayan, Park and Fly. O nga, namit, ano pa nga ba may-ari ng Park and Fly? Namit ko minsan yan, Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, yung huling pangyayari, Sister L, siguro nakita mo na yung pambubuli sa kanya, yung nakuna ng video, di ba? Inawat pa nga ni Congresswoman Janet Garin. Ayan. Kanang ganyan. Ayan. Abay, ayon na sa ating bubit na Congressman, Sister L. Ayan. Grabe yung bubit mo, Congressman. Na ang pangalan ay Congressman Egay Erice. Ay, Congressman Egay, good morning. Sabi ni Kong Egay, delikado magkwento dito kay Deo. Papahamak Ay, good morning, Congressman Oka Malapitan. Ayan, ay Secretary Berry. Ayan, Sani Angara, magandang umaga po. At batiin na rin natin si RD. Ayan, RD
Roland tuloy. RD Ronel Tan. Ayan. Ronel Tan Suarez. Alam ko na yan. Ng Quezon. Ayan. At saka si RD Dong Tolentino. Ayan. Batid na rin si Yusek Traigib Ulaybar. Ayan. Yusek, kamusta ka na? Ha? Ayon sa ating bubit Sister L, abay nitong yung huling pang-Alaska, pambubuli ng dito sa presidential sa si Congressman Sandro Marcos. Abay sabi nun ng bubuli hoy, lika, dito ka. Kilala, nagmimiyaw ba yan? Dito ka, upo ka sa tabi ko. Talaga lang. Oo, Sister L. Parang masyado ng unethical. Kaya nga parang batang, ano ba Raymond? Parang batang... yung nasa school lang, tapos nabubuli. Ayan. Dito ka, upo ka dito sa tabi ko. Mga ganun-ganun. Hindi na maganda lang. Pero alam mo ba, Sister L, ayan, mabuti naman at medyo napipikon na rin ang presidential son Sandro Marcos, Sister L. Kaya pinipigilan nung kanyang kapwa mga congressmen din. Sabi niya, pasensyahan na. Huwag mo nang patulan. Mahirap kasi lakay Pag pinatulan mo yun, lalo na anak ng presidente. At ayon sa ating bubit, Sister L, bakit mahirap patulan? Ang daming vlogger. Baka makunan. Ang daming vlogger kasi no lagmay. Makukunan sa camera yun lakay. Wala kang lusot doon. Abay sabi na aking bubit na congressman kahit nandun sa doon sa plenary na doon sa ibaba, abay doon sa gallery may mga naka-vlogger doon na naka-zoom. Nakatutok. High-end pa naman ang camera ngayon lakay. Very HD yan kahit malayo yan. Ayan. Kaya pala pagka lumakad yan, kaya pala ang laki-laki na ng views, 4 million na yata ang kanyang views daw. Sister, check mo nga. Yung sa kanyang page. Sa kanyang page. Wait lang, i-check natin. Kasi lakay meron siyang kanyang personal account at kanyang page. Yung isa yung pusa, yung Wait lang. Binigay mo na yung clue Sorry. Sorry na. Pero tingin, kilala nila lakay Alam nila mga nagko-comment sa natin sa live natin. Alam na nila. Ayan. Actually lakay, ang kanyang followers sa kanyang page na isa ay 793K ang kanyang followers. Million na raw at itong isa naman 4M na raw Ayan. I-check natin tong isa. Baka yung views lakay. Baka siguro yung views. Ayan. Kasi iba yung iba yung followers saka sa views. Iba yung followers sa views lakay. Check ko na lang yung kanyang personal account lakay. Sabi kay Presidential Son Apo Diputado Sandro, pagka pinatulan mo yan, sisikat lang yan. Ayan. Tapos masisira siya. Masisira siya. Ayan. Kita mo, ang dami nakatutok na vlogger. Ayan, siyam. Pagka lumakad doon yan, nakatutok yung mga vlogger sa kanya. Kasi dapat kuha sa lahat sa camera. Pero naloka ako sa kanyang post lakay 11 hours ago. Ganun ba? Ano nakalagay sa vlog niya? Ayan. Nakakaloka ito. Tingnan mo to. Ayan. Lakay dating secretary ng DILG na may kayakap na babae. Ha? Hoy, ganyan. Pinost niya lakay. Pinost na yan. Sabi niya, ito dapat inuuna ni 4-piece representative JC Blanc sa Ethics Committee. Yung Tito Blanc niyang may babae. Pero alam mo tayo, nakatuwa itong kongresistang ito, ha? Ayan, sabi na, sira ulo yan Sabi niya, sira ulo? Mas sira ulo yung mga magnanakaw, mga ganyan. Yes, lakay. Madalas yung kanyang sinasabi. At saka may sense yung, sabi nga, magaling yung handler niya, ha? Ayan, talagang matalino talaga. Dahil katulad nito, ha? Ini-interview yata siya, kailan kayo, kailan kayo magrarally sa Forbes Park uli?
ba't ko sasabihin kung kailan? Kaya nga sabi nila kay, hope to see you next time in Forbes Park. Ayan. #People Power. Ayan. May ganun siya. Tapos ito lang kay post niya 18 hours ago, we don't want Martin Romualdez as protected state witness. We want him and his family in Congress to be imprisoned for life and the hundreds of billions returned to the people. Ayan. Dahil sa mga ganyan statement niya, maraming humahanga sa kanya, lalo mga kabataan. Ayan. At sabi niya, ba't ko sasabihin magrarally sa Forbes Park? Di tumakas na yung mga magnanakaw. Pero alam mo Lakay, ito to be fair naman dito sa kanya, may sense din talaga yung mga sinasabi niya Lakay. Yun nga lang mali yung atake. Ayan. Medyo pagka-alaskador. Ayan. Medyo palyado dun sa part na yun Lakay. Ayan. Anyway, ang kongresistang nambubuli sa presidential son. Dito ka, di ko po sa tabi ko. Ay, walang iba kundi Diyos ko, para tayong nasa high school na. Parang high school lang, parang mga bata. Ayan. Ano natin? Si Congressman Miao yan. Ayan. Good morning sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Report na si Raymond kanina pa. Punta na muna kahapon natin. Pa naka-standby dito. Sabi nila kay Raymond, kayong dalawa naman na nabibilad na ako dito sa labas ng Senado. Si Senator President Tito Soto handang buksan ang kanyang SALN o ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senate President Vicente Tito Soto III. Nabuksan sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon kay Soto, nakagawian na sa Senado na inilalabas ang kanilang SALN dahil ginagawa na ito noong una pa siyang naging Senate President. Kaya't hindi na bago para sa kanila ang kautusan ng Ombudsman na buksan sa publiko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Soto, ang pagkakaiba lang sa kanila ay redacted o tinatanggal ang exact address ng kanilang mga ari-arian at hinihingi ng personal permission ng mga senador para mailathala ang kanilang SALN. Sa kasalukuyang 20th Congress ay pag-uusapan pa ito sa isang caucus para kunin ang approval ng mga senador. Paliwanag naman ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary, hindi na nila isinusumite sa Office of the Ombudsman ang SALN ng mga senador. Ang Office of the Senate Secretary ang nagsisilbing Senate o repository sa SALN ng mga senador kahit hindi sa kanya ito nagre-request para sa mga sinumang interesado na makakuha ng kopya ng mga senador. Raymond, Mayor. Hindi ba i-require ni as Senate President, di ba niya i-require sa mga senador na magbigay kayo lahat ng SALN ninyo? Ayan. Payag kay Senator Cheese. Ayan, Senator Joel. Ayan. Senator Jinggoy. Sabi niya sila Senador Cheese naman at Senator Joel dati na nilang na-experience yan dahil nagpang-abot pa sila sa unang panahon na Senate President din si Tito Sen. Pero ngayong 20th Congress ay bilang respeto doon sa ibang mga miyembro ay pag-uusapan daw nila ito, Mayor, sa isang caucus para kung kunin yung suporta ng iba pang mga senador dahil dati naman na nilang ginagawa ang paglalabas ng SALN ng mga senador, Mayor. Ayan, nakita ka naman ng SALN Raymond? Ayan, ako nakita na. Ang dami kong file nung araw yan. Naging nung Malacanang reporter si Florante, pinukuha ko yan pati pala baril isinasama sa SALN Raymond. Lahat yan, Mayor. Lahat ng mga ari-arian. Supposedly kasi yun naman ang instruction under the SALN law, Mayor, na kahit na ultimo yung mga nakita ko yung merong isang mahilig sa bisikleta, nakadeklara yun. Kung bisikleta mo, katulad ng bisikleta ni Kuya Kim, 1 million ang halaga nun nang nakita ko parang 100,000 naman ang halaga. Pero nakadeclare, tama, pati baril, Mayor, kasi deklarado lahat yun. Lalong-lalo na kung personal na pinili nung may-ari yung mga ganitong klasiko. Baga pundar nila, kaya kailangan ma-declare sa kanilang SALN. Pero sa nakita kong SALN ng mga cabinet secretary sa panahon ni dating Paulong Aquino,
Si Secretary de Lima lang nag-declare na may baril eh. Akala ko may magdi-declare doon ng AK-47 eh. Sino yung may ganun? Wala eh. Hindi dineclare yung AK-47 eh. Ayan. Ayun, yung nakita siguro. Maraming mga ganon. Kuminsan na merong mga ganon ka-faithful na nagdedeklara, Mayor. Merong namang iba na alam mong hindi nila idinideklara lahat. Lalong-lalo na pagdating sa mga properties, Mayor. Kaya lang, ang palusot nila doon hindi naman daw sa kanila nakapangalan kasi. Ipinapangalan nila sa mga hindi man miyembro ng pamilya o ibang miyembro ng pamilya ay mga tauhan nila. Kaya hindi nila idinideklara sa kanilang salin. Okay, ayan. So, kumusta mga borders? Ayan, haharap pala sa ICIC Carly Diskaya mamayang alauna. Raymond? Kaya dito nakaredy na yung may mga escort pang galing sa Highway Patrol Group. Nakita ko na nakaporma na sila at isasamahan siya doon sa opisina ng ICI ngayong araw. Pero yun nga yung request na house arrest ay wala pa. Hindi pa nadedesisyonan dahil hindi pa nagkakaroon ng tulong yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee para ito ay mapagdesisyonan, Mayor. Sino ba nagkikita ng pagkain ng mga borders dyan? Yan, siguro hindi ko alam, Mayor, pero baka alam ko may in charge galing sa Sergeant at Arms din eh. Meron din silang in charge dyan in coordination sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero yung iba naman inaalaw na magdala sa labas. May magpabili o kaya magdala din yung mga miyembro ng pamilya. Pwedeng magdala ng pagkain. Baka naman pwede na lang tulungan. Total, mga bilyonaryo na sila. Baka pwedeng tulungan si Diwata. Ayan, lalo natalo ng eleksyon. Ayan, di ba may may para dyan sa gilid ng Senado. Oo, malapit dito sa atin. Actually, nag-upgrade na nga. May mga may bubungan na eh. May maganda na yung... kaso lakay may mga utang si Diwata. May mga utang ba siya? Meron siyang mga pera na nalugi siya. Parang naloko daw siya, sabi ni Diwata. Kasi di ba naalala mo, nagkaroon na ng iba-ibang branch ang Diwata Pares. Yun pala, parang ginamit lang yung pangalan niya. Tapos parang siya pa ang mayroong babayaran ngayon. Kawawa naman si Diwata. Okay. Ano na lang? Baka daw puro pares naman daw. Masarap man yung pares niya. High blood yun pag may mga Fiscal Elmer Rillo. Ayan. Baka kailangan din na mainit na sabaw yung mga borders din sa Senado para hindi lamang para maiba naman, di ba? Ayan, unli sabaw yun, di ba? Ayan, nakatulong pa sila. Yes, di ba? Okay nga Rod, Raymond. So, teka muna, si Senator Cheese, ha? Ayan, di ba siya kinakabahan? Baka magay siya kay President Nicolas Sarkozy ng France? Hindi pa namin nakakaugnayan, Mayor. Simula nung pumutok itong issue na ito na nagsalita siya in fairness nung unang-una pa, lalong-lalo na yung naiipit na yung meron ng ipinadalang ang inilabas lang nilang kahapon ay yung kanilang information na nagsumiti na pala siya ng counter affidavit sa Commission on Election bilang tugon doon sa show cause order ng COMELEC sa kanya, pinagpapaliwanag doon sa contribution sa kanya galing sa may-ari ng isang construction company na Center Waste Development Corporation. Okay nga Rod. Okay Brad, maraming salamat. Mula sa Senado, Mayor, na sa ngayon ongoing itong hearing ng the Senate Committee on Agriculture na Senator Kiko Pangilinan. Ang tinatalakay ay kung paano matulungan yung ating mga magsasaka na umaaray sa matinding pagkalugi dahil sa bagsak na presyo ng palay at ang itinuturong dahilan, yung rice tariffication law ni dating Senador Cynthia Villar.
Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Brad. Raymond Advance mula sa Senado, dumakot sa Kamara de Representantes, Sister L. Tinatawag na backdoor para magamit ang unprogrammed funds sa mga infrastructure projects sa 2026 budget. Pinabubusisi naman yan. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Nakay, mayroon umanong special provision sa 2026 General Appropriations Bill na pwede magamit na backdoor ang Unprogrammed Appropriations o UA sa mga infrastructure project. Ang kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, may provision na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Budget and Management para lagyan ito ng pondo. Paliwanag ni Tino ang UA sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program ay may kabuang halagang 280 billion pesos. Halagang ito, 80 billion ang nasa ilalim ng Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program o SAGIP. Nang alisin umano ng Kamara ang pondo ng SAGIP para sa infrastruktura, ang natira ay 45 billion pesos. Sabi ni Tino, ang dating parang ayuda na lang ang 45 billion pesos, pero kung susuriing mabuti, sa 45 billion pesos sa natira, 40 billion ang inilaan para sa maintenance and other operating expenses at nasa naman na 40.9 billion pesos para sa capital outlay na pwedeng kargahan ng pondo. Kung gusto man ng kargahan ng unprogrammed appropriations, ang presidente ang may say dito dahil ayon sa batas, basta daw lump sum appropriations, presidente ang nag-aaproba. Dagdag pa ni Tino, noong 2023 at 2024, nasa 3,700 infrastructure project na nagkakalaga ng 214.4 billion pesos ang napondohan gamit naman ang tinatawag na unprogrammed appropriations. Manang Milky. Yes, Akay. Di ko masyadong kabisado yung unprogrammed budget, unprogrammed funds. Pero sabi ng nakausap ko kagabi, sabi yun daw unprogrammed funds o budget, Manang Milky. Totoo bang yan daw ang pork barrel ng presidente? Ang program appropriations lakay, pag meron mga budget deliberation, ito yung wala pang pera. Ibig sabihin, malalagay ito ng pondo kung meron silang makukolekta na mga buwis. Kaya, under ang program appropriation. Pero, sa pag-aaral, nung ilang mga kongresista, maging si Senator Panfilo Ping Lacson, bihasa siya dito. Ito, yung mga provision na doon itinatago, kinakargahan ng pondo under the UA. Pero ang sabi ngayon ng Kamara, under the 2026 National Expenditure Program, ang unprogrammed appropriations, lalagyan pa lamang nila ng pondo kapag meron ng nakolektang pera ang gobyerno sa ilalim naman ng mga buwis. Sino may discretion yan? Ang presidente o yung chairman ng Appropriations Committee o yung BICAM? Kasi lakay napagtibay na ito halimbawa, napagtibay na yung budget. So yung UA, wala pang pondo. Pero kapag meron na mga na-kolektang budget ang gobyerno, ang sabi sa batas, ayon din kay Congressman Tino, ang presidente ang merong say kung lalagyan niya ito ng pondo. Basta yung mga lump sum appropriations, ang lump sum appropriations, matuturing din na UA o unprogrammed appropriation, ang presidente lamang daw ang nag-a-approve. Kaya pala tinawag na pork barrel ng presidente kasi siya ang may say, Manang Milky, kung saan ilalagay. Yun ang sabi ng batas lakay. Ang may say lamang dito sa paggamit, nakargahan yung unprogrammed appropriations ay ang presidente ng bansa. Ayun, at na-educate mo kami ngayon, Manang Milky. Ayan, although na-explain na rin sa akin yan. May mga technical, UA, walang pera daw ito. Kung meron sila mga project under UA, wala pang pera yan, wala pang pondo. Pero kung meron na kolektang buwis ang gobyerno, ilalagay under the unprogrammed appropriation. Kaya pala pinupukpok ni Secretary Ralph Recto ang BIR at saka Customs. Siyempre, mga head ng BIR at saka Customs, pupupukin nila kanilang mga tauhan, mangolekta kayo ng maraming buwis. Ayan. Kasi sila yung mga revenue collecting agencies lakay. Ang mga binanggit na halimbawa dito ni Congressman Tino, 2023-2024, 3,700 infra project na nagkakalaga ng 214 billion pesos.
ang naaprobahan gamit ang unprogrammed appropriations. Kung titignan natin, Lakay, mukhang dito kinuha yung mga pondo doon sa flood control anomaly. Ayan. Ano pang klaseng pambubuli ang ginagawa ni Congressman Miao Miao kay Congressman Sandro Manamilki? Naisingit mo pa talaga, pa-extra na eh. Talaga nasingit pa nila. Minsan kasi isa lang nakakwentuhan na. Isa lang yung naikwento na aking bubit na Ega Erisa ang pangalan eh. Na-witness na yung dito ko mapasap ko at tabi ko. Nagkwento naman minsan si Congresswoman Janet Garin habang siya sa press office. Ano sabi? Meron daw mga congressman pag dumating na itong si Congress Miao, ang tawag sa kanya ngayon, ay lumalayo na. Kasi may nalalaging cellphone yun na kahit Israel eh. Laging nag-video. Yes, At kung ang kinaasaran daw minsan nila, pag kinuhanan nila, kung kumukuha siya ng video, talagang halos malagay na sa harapan ng mukha mo yung kanyang cellphone. Mahalikan na yung cellphone. Para sarap dagukan. Pang-asar. Halos mahalikan mo na yung cellphone kapag sinutok sa mukha mo. Kaya pag nakita na ng iyong mga congressmen na parating na siya doon sa plenary, lumalayo sa kanya. At ang isa sa pinaka-classic nga ng ginawa niya noon, plenary deliberation ng budget, nakaupo lang siya at nakita niya si House Majority Leader Sandro Marcos. Nagkaroon ng suspension muna o nag-break muna yung session. Nilapitan niya. At ang nakatutok ka agad doon, sabi niya, "Hello Sandro," yun lang ang sabi niya. "Oh, hello. Hello Chico." Yun lang naman sagot ni Congressman Marcos. "Kamusta na yung tito mo, Martin?" May gano'n siyang sabi. Alam ang ginawa lahat ng yung ibang congressmen, Lakay. Tumali ko kinausap si Kong Marcos para hindi siya masagot. In a very nice way. Hindi naman siya nabastos. Para ma-divert yung attention na lang ni Kong Marcos. Sabi na, huwag nang patulan. Ganun. Anyway. Mahaba naman yung pasensya ng mga congressmen, Lakay. Maging ditong si Congressman Ronaldo Puno na siya nagsampa ng Ethics Committee. Pero talagang kakaiba. Kakaiba ang kanyang. Yun din ang sabi ni Congresswoman Janet Garin na isang doktor. Kailangan niya ng konting atensyon dahil meron siya kakaibang sabihin na natin, meron siya kakaibang kumbaga ay kalagayan. Pero mahusay siyang sumagot, Lakay. May sense yung mga sinasabi. Tsaka may sense yung sinasabi niya talaga din eh. Oo. Pero Lakay, wag mo siyang i-interview ng medyo mahaba. Bakit? Medyo nawawala yung kanyang yung thought nawawala. Dapat halimbawa merong itatanong sa kanya a certain issue, sasagutin niya na maayos pero dapat maiksi lang kasi pag medyo mahaba ang sagot niya, nawawala yung sense ng sinasabi niya. Bawal na follow-up question, Manamilki. Schedule mo, gusto ko ma-interview. Tagal ko nang pinapoke malo si kasi gusto niya maging speaker eh. Kaya gusto ko malaman kung ano kanyang agenda kung siya ay maging House Speaker. Ayan, pati nga si Congressman Egay pinapipirma dun sa petition po support pa sa kanyang pagtakbong bilang speaker ng Kamara. Alam mo, Lakay at Israel, kaya medyo natigil yung umano yung panggugulo niya sa loob ng plenaryo. Nalang sabi, sige, pag-uusapan natin yung panukala mo na gawin kang speaker pagkatapos na ng budget deliberation. Ayan, sabi niya namin kay Congressman Gary, naku ma'am, baka pag hindi nasunod yung gusto niya, baka kung anong gawin. Yun nga ang inaalala namin kasi natapos na yung budget deliberation. Yun ang pangako ng mga congressmen. Nasa katatalakayin na yung gusto niya na siya yung maging Speaker of the House. Okay. Nga, Rud. Ayan, good luck sa kanya. Ayan, maraming salamat, Manamilki. Pero kayang-kaya mo ma-interview yan, Lakay. Tuwing tatawagan ni Malu. Hindi available. Hindi available si Miao Miao. Ayan. Ang sumasagot daw. Sa kanya. At saka alam mo, Lakay, si Israel, pag dumating na yan, alam mo na nandyan na siya. Kasi ang dami niyang ang tawag namin Vlogger? Men in Black. Men in Black? At saka, naka-suit sila na itim. At saka, yung sa loob, nakakulay puti.
Ba't pinapayagan sila nga ganyan? Ano bang empleyado ba sila dyan sa Congress? Staff ba niya? Oo nga, siyam daw yun eh. Sabi siyam daw yung mga parating nakatutok yung camera sa kanya. Oo. Nga namin doon, Lakay. Mga Rogelio. Ayun, mga Rogelio. Ba't Rogelio? Di ko alam. Hindi alam ng Mills. Huwag na natin pag-usapan. Hindi alam nila kaya. Hindi alam. Hindi makarelate sila. Rogelio. Siya na si Congressman Nyao kasi siya na may Rogelio niya. Yung nasabi namin, Lakay. Sila yung mga nakasuit na black and white. Roger and out. Maraming salamat. Hindi lang yan, Lakay. Sister El, naka-shades pa sila ng black. Si shades ng black. MIB nga sila. MIB talaga. MIB talaga. Sa loob yan ang Kongreso, Lakay. Sa loob ng Congress. Ba't pinapayagan ng Sergeant at Arms? Oo nga. Dapat mga media di makapasok yan pagkatapos sila nandyan sa sa loob. Hindi sa plenaryo yun, Lakay. Doon sa labas lang ng plenary. Okay. Doon sila rumarampa ang kanya mga men in black. Okay nga, Rod. Roger and out. Balik sa'yo, Lakay, at Sister El. Daming bayan. Explain mo sa akin ng Rogelio sa off the air na. Ayan. Oras, Sister El. It's 9:54. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para Bulito, Sherwin. Abay, may nagpapaabot pa ng 1,000 kay Sister Josie sana, Sister L. Baka pwede bukas, Lakay, pag nag-ikot ang ninong ng bayan. Sige, ayan. Sabi ni Kuyang Huben, kapitulo ng Muug, Lance number 89. Ayan, Kuyang, pakidagdag naman ng 1,000 para kay Sister Josie na nagtuturo sa mga street children. Ayan. Ipapadala daw niya sa Central Bank. Central Bank. GCash. Ayan. BSP pa, pinadaan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Darwin Koska ng PTT Philippines na sa Subic. Pagbati mo kay Kuyang Harold de la Cruz at kay Captain Ed Durante. Magkasunod sila, ha? Ayan. Captain Ed Durante Sr. at kay Edgar Neil Durante the Jr. Happy birthday. At eto, 47th wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Ateng. Si Ateng Beth. Hi, Ateng Beth. Good morning. At Kuya Rolly Estepa. Ayan. Happy 47th wedding anniversary. Ateng Beth, sabi ni Kuya Rolly, dahil mahal na mahal ka daw ni Kuya Rolly, dahil mahal kita, sa Sogo ka. Wag naman sa Sogo, Kuya Rolly. Ayan, sa Okada naman, o kaya Soler. Ayan. Kaya naman sa Conrad. Ayan, Conrad. Ayan. Wala kasi yung Sofitel eh. O kaya Shangri-La. Diba? Ayan. Congratulations sa ating Beth and Kuya Rolly Estepa. Ayan. Palagay ko... pwede naman sa Star City. Ayan. Sagot na ni Mayor. Palagay ko, ireregalo ni Kuyang Rolly Estepa ay Ateng, abangan mo yan, Ateng, ha? Alaman si Kuyang Rolly Estepa, ito, man of many surprises. Ayan. Taray naman. Abangan mo, Ateng, baka mamaya ay diamond ring. Ayan ka na naman, Lakay, baka may umasa na naman. Ayan kayo ni Kuya Rolly Estepa yan. Ay, kumusta po yung mga taga PSG? Uy, malakas ang bagsak na ulan pala kanina. Wala na ba ulan? Wala naman na lakas. Ayan mga kaibigan, yan na po ang kaban natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Nga pala, di ko na nabati yung suot mo, Sister. Ang ganda-ganda ang bumabati ng suot mo. Ayan. Thank you, Lakay. Formal ako. Alam mo ba't ako nag-formal today? Bakit? Kasi akala ko may interview tayong ombudsman. Oo nga. Hindi busy na si Secretary Boy. Akala ko darating ha. Bukas raw, Lakay. Bukas. Ayan. Okay. Ayan. Uy, kaya pala hindi siya sumasama si Ambassador Teddy Boy Locsin sa executive session. Bakit? Abay, magkakontra sila na opinion dun sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Digong. Okay. Kaya hindi pumunta dito.
Ikaw, totoo ba yan? Baka mamaya, hindi yan totoo. Dave Gomez. Jim Gomez, ayan, Parikoy, ayan. May statement si former Secretary Teddy Boy Locsin. Yun daw ginawa kay Pangulong Digong Duterte ay isang abduction. Kidnapping. Pero binabanggit pa rin talaga pangalan niya sa executive session lakay. Ganun ba? Pero hindi na Hindi na siya uma-attend Ayan, namimiss ko tuloy yung FU niya. Anyway, nagpaalam na tayo. Nagpaalam na tayo, lakay. Stay safe. Susunod na lakay. Ikaw na. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Oras, 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality products. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS